Good morning. And ngayon, I want to show you kung paano ako mag-imbak ng pagkain. Imbak talaga, no? So, dahil nakabili ako sa Temo itong bowl at saka itong tray, natutuwa ako kasi nagagamit ko siya. Pero yun nga, talagang yung binili ko is yung parang tray na kung saan ilalagay yung mga pagkain para hindi siya masira agad. At dahil ako'y madami mamili at minsan nakakalimutan kung may binili pala akong ganon at nasisira na lang siya, ay isa pong gawin to. And para na rin to sa obento ni Kilua dahil busy nga tayo, so para isiksik ko na lang dun sa obento box niya. And hinanda ko na ba? Parang hinanda ko na siya sa isang Tupperware para dudukot-dukot na lang ako dun. At ito nga, hinugasan ko yung mga prutas ng baking soda dahil parang maganda lang. Parang nakita ko lang siya sa reels din na magandang hugasan ang mga fruits with baking soda. Ayan nga, pati yung tomato hugasan ko na rin at nilagay ko na nga sila sa tray after ko sila itry para hindi sila masira agad. Siguro mga 1 to 2 weeks yung dami niya. Pero kung kakainin din ng lahat ng anak ko, ay ubos na agad yan ng wala pang 3 days. Ito nga yung orange. Ito din, iniwa ko na siya para talagang siksik na lang, no? Pero pwede naman namin pakain sa mga anak ko sa breakfast nila kasi nga mga 5 AM umaalis na ako, so hindi na nila ako naaabutan pagkagising nila. Kaya dudukot-dukot na lang sila dyan para sa kanilang breakfast. Ito naman is ano nga ba ito? Kamote. Sweet potato. At ang gagawin natin sa kanya ay daigaku imo. Kasi imo ang tawag, satsuma imo ang tawag sa kamote dito sa Japan. And yung daigaku imo, kaya siya tinawag na daigaku imo. Bakit nga ba? Daigaku kasi means university. So parang, ewan ko, parang pagkain sa university, hindi ko alam. Pero siguro lagi kasi siyang laman ng obento box. Pero parang ang daigaku imo, parang kamote Q sa Pilipinas. So parang ganun din. Pero meron lang siyang mirin and toyo para hindi siya nakakaumay. And masarap talaga siya. Favorite ito ni Kilua. Favorite ko rin. Favorite ng mga bata. Ito nga, tinabi ko na rin to sa kabilang tray naman. Dahil ito yung mga lutong pagkain. Yung kanina mga fresh foods. Mga, gulay and fruits. Ito nga, hiniwa ko na rin yung cucumber para hindi siya agad masira. Dahil nung nakaraan bumili akong cucumber at nakalimutan ko siya. Yung mga anak ko nagligpit at nandun siya sa pinakailalim. Ayun, naging tubig na. Ito naman ay, ano ba tawag dito? Kimpira gobo. Hindi ko alam ang tawag sa gobo. Pero gobo parang lotus root. Ay, hindi eh. Renkon yung lotus root. Pero basta yan, gobo. Parang galing din siya sa lupa. At merong carrots. Ilagyan natin ng sake, mirin at toyo. Pati asukal. Ayan naman lagi ang combination ng mga Japanese food. Toyo, asukal, mirin. Ano ba sa English ang mirin? Hindi ko alam. Mirin and sake. And ito naman is Horenzo bacon. Bacon spinach. Na kung nakapunta na kayo ng Saizeriya, meron siya sa menu niya. And yung Horenzo ko, dahil wala ko nakitang fresh, yung freeze na lang. Pero ayan, niluto ko na rin siya para kupit-kupit na lang, dukot-dukot na lang. At ano lang yan, salt and pepper lang yung panlasa niyan. Tsaka yung bacon kasi may lasa na. Kaya salt and pepper lang. Kala nyo madami lagay ko pero sakto lang siya. Kasi may salt and pepper na magkasama yun. So takip lang na natin. Lagay sa ref. And mga 1 week to 10
days, 1 to 2 weeks, pwede din, ganyan. Pero feeling ko maubos agad siya. And ito nga, tinry na natin na maglagay sa obento. And mabilis ang buhay pag siksik-siksik ka na lang at hindi mo naisipin. Yung ulam, yung main dish na ulam is lagi yung ulam namin nung gabi. Na nagtitira talaga ako para sa obento box ni Kilua. So hindi naman kami maarte, ganun din yung obento ko. And ayan na.